Let's open the Bible, John chapter 17. Punta po tayo sa aklat ng Biblia sa John chapter 17. John chapter 17, Juan chapter 17, verse 1. verse 1 po. Let's read it together. 3, 2, 1. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka ng anak. And verse 22, let's read it together. 3, 2, 1. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. In John chapter 17, we can see the very long and deep prayer of Jesus Christ. Dito po sa 1 chapter 17, makikita po natin yung napakahaba at napakalalim na panalangin ng Panginoong Hesukristo. Before Jesus was crucified, he had the Last Supper with his disciples. Bago po maipako sa krus ito pong si Hesukristo, nagkaroon po siya ng huling hapunan kasama ng kanyang mga So disipulo. he gave them the many promises and tried to comfort them. Kaya binigyan niya po sila ng napakaraming mga pangako at sinusubukan siyang alawin. And after he finished this long sermon and the promise, he prayed to God. At pagkatapos niya makapamahagi ng napakahabang sermon at kanyang pangako, nanalangin po siya sa Panginoon. So the verse 1, Jesus spoke these words and lifted up his eyes to heaven and said, so he prayed. Kaya sabi, nang masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingila siya at sa langit at sinabi, siya po'y nanalangin. So from verse 1 to 5, he prayed for himself. Kaya doon po sa verse 1 hanggang verse 5, siya po'y nanalangin sa kanyang sarili. And from 6, he prayed for his disciples. Sa verse 6, nanalangin para po sa mga alagad. And from 20, he prayed for the other people who will get salvation. At sa verse 20, nanalangin para po sa mga tao na naligtas. So the verse 9, Jesus said, I pray for them. Them indicates his disciples. Sa verse 9, idinadalangin ko sila. Ito yung kumakatawan sa mga alagad. And the verse 20, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their words. So Jesus prayed even for the people who will get salvation in the future. At sa verse 20, hindi lang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin. Kaya ipinapanalangin din po ni Jesus yung po mga taong maliligtas. So he prayed for himself and his disciples and also all the saved people. Kaya ipinalangin niya po yung kanyang sarili, yung mga alagad, pati po sa mga taong maliligtas. Like this, we also have to pray for ourselves. Gaya po nito, kailangan din po natin manalangin sa ating sarili. Sometimes we don't pray for ourselves. We only pray for other people. Kung minsan hindi tayo nananalangin para sa ating sarili, nananalangin lang po tayo sa ibang mga tao. But if we realize how much we are weak, we pray ourselves. Pero kung mauunawaan natin kung gaano tayo napakahina, tayo po talaga ay mananalangin sa ating sarili. Lord, please help me to overcome the temptation of the world. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po ako na mapagtagpumpayan lahat ng mga tukso dito po sa mundo. Lord, please give me the courage to invite my family. Pakiusap, Panginoon, tulungan niyo po ako na magkaroon ng kalakasan na maimbita yung aking mga pamilya. Lord, please give me the wisdom to handle all the problems. We have to pray for ourselves. Panginoon, pakiusap, bigyan niyo po ako ng karunungan na ma-handle ko po itong mga problema ko. Kailangan natin manalangin ng gaya po nito. We also have to pray for other brothers and sisters. At kailangan din po natin manalangin para po sa mga brothers and sisters. So when we pray for each other, the church becomes strong. Kaya kung mananalangin tayo sa bawat isa, yung pong iglesia ay magiging matatag. And also we have to pray for the people who will get salvation. At kailangan din po natin ipanalangin yung mga taong maliligtas. So from tomorrow, we have a Grand Bible Seminar. Kaya mula po bukas ay meron na po tayong Grand Bible Seminar. We have the list of the invitees. Meron na po tayong mga listahan ng mga invitees. So with our brethren, almost the 190 members confirmed to join. Kaya sa mga kapatiran, lahat po ng mga nagkumpirma ay umabot ng 190. We need to pray.
kailangan po natin manalangin. Especially we need to pray for the unsaved people, our invitees. At kailangan din po natin ipanalangin yung mga hindi paligtas para sa yung ating mga inaimbitahan. So as Jesus prayed, we have to pray for ourselves and for brothers and sisters and also for unsaved people. Kaya gaya po ng panalangin ni Jesus, kailangan natin manalangin sa ating sarili, para po sa mga brothers and sisters, pati po sa mga ligaw na kaluluwa. What did Jesus pray for himself? Kaya ano po yung ipinalangin ni Jesus sa kanyang sarili? The verse 1, would you read? Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. First of all, Jesus says, the hour has come. Unang-una, sinabi ni Jesus, ang oras ay dumating na. At the time, even before, the many Pharisees and the Jews tried to kill Jesus. Kahit noong mga panahon na yon, napakarami po mga Pariseo yung sumusubok na patayin si Jesus. But they couldn't kill Jesus because that was not the time of God. Pero hindi nila mapatay-patay si Jesus dahil hindi pa yun yung kapanahunan ng Diyos. But now Jesus says, the hour has come. It means, this is the time for me to die. Pero sinabi na ni Jesus na dumating na ang oras. Ibig sabihin, eto na yung oras niya para sa kamatayan niya. Understanding God's time is very important. Yung pagkaunawa sa panahon ng Diyos ay napakahalaga. If that is not the God's time, even though we do many things, we cannot see the work of God. Kaya kahit hindi pa dumarating yung oras ng Diyos, pero kung wala tayong anumang gagawin, hindi po kikilos yung pong gawain ng Diyos. Sometimes we complain, oh, Pastor, I invite so many times again and again, but they don't get salvation. Kung minsan nagrereklamo tayo, Pastor, nag-i-invite naman kami ng mga maraming ligaw na kaluluwa, paulit-ulit. Oh, I sacrifice a lot, but I cannot see any fruit. Marami na akong sinakripisyo, pero hindi ako nakakita ng marami mga bunga. I remember my son. Kaya naalala ko po yung anak ko. So one day we joined the cell group fellowship together. Isang araw, kami po nakilohok doon po sa Cell Group Fellowship na magkasama. That time the merienda is kamote. Nung panahon na yon, yung merienda po ay kamote. He really enjoyed. Oh, masarap. Kaya nag-enjoy po siya dahil ang sarap. Then the host sister really glad and she wants to give the branch of the kamote. Kaya yung sister po na may-ari ng bahay, siya po yung nagbigay ng isang branch o sanga ng kamote. She said, Uncha, if you plant, you can get the kamote. Kaya sinabi niya, Unchan, kapag ito ay dinilig mo doon sa halaman, ito'y magbubunga. So when we went back home, he was so excited in the car. Kaya pagka-uwi namin, siya po talaga ay nasasabik nung nasa loob kami ng sasakyan. Dad, we gonna plant today? Kaya ngayon, tayo po'y magtatanim. Okay, let's plant. Sige, magtanim tayo. Okay. Right after we arrived, he really, push me to plant. Kaya sa oras na pagka-uwi namin, talagang hinimpok ako ng aking anak na magtanim. So we plant. Kaya nagtanim po kami. Then right after he plant, he says, so tomorrow we're gonna get the kamote? Kaya pagkatapos na itinanim niya, tinanong niya na, bukas ba makakuha na tayo ng kamote? No, it takes us some months. Ito'y aabot ng ilang mga buwan. Even though we plant and give the water, there is a sunshine. We need the time. Kahit na magtanim tayo, magdilig tayo ng tubig at mayroong sikatan ng araw, kailangan natin maghintay ng panahon. So, until God's time comes, we have to pray and wait and do our best. Kaya hanggang sa pagdating ng Panginoon, kailangan natin manalangin, maghintay at gawin yung ating makakaya. Many Christians is depressed and discouraged because they don't know the God's time. Marami mga Kristiyano nanlulumot tsaka nangiina kasi hindi po nila alam yung panahon ng Diyos. They want to see the kamote right after they plant. Gusto na agad nila makita yung kamote pagkatapos nilang itanim. In order to save our people, we have to knock the door again and again and wait. Kaya para maligtas yung po mga tao, kailangan po natin kumatok ng kumatok at maghintay. So until Jesus' time, nobody could touch Jesus. Kaya hanggang sa pagdating ng panahon ni Jesus, wala po munang sinuman yung makahawak kay Jesus. But when the God's time comes, that was the time for Jesus to die on the cross. Pero yung pagdating ng oras ng Diyos, eto na po yung oras ni Jesus para mamatay sa krus. Then Jesus prayed, glorify your Son, that your Son also may glorify you. At nalangin po si Jesus
na luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka ng anak. Glorify your son means, let me die on the cross. Luwalatiin mo ang iyong anak, ibig sabihin na hayaan mo mamatay ang iyong anak sa krus. By the death of Jesus Christ, by the sacrifice of Jesus Christ, God the Father can be glorified. Kaya sa pamagitan po ng kamatayan at pagpako ni Jesus doon po sa krus, ang Diyos ay maluluwalhati. What does it mean? Anong ibig sabihin? Your son also may glorify you. Upang ang iyong anak ay maluwalhati ka. So for example, here is a very the wonderful country Halimbawa, mayroong napakagandang bansa and a very developed country. at talagang naitatag na yung pong bansa na And iyon. it has a lot of money and all the infra is so amazing. Kaya napakarami na rin po mga pera at mga kagamitan at nakakamangha. And king is also so wonderful. At yung hari po nila ay nakakamangha din po. His justice and has a love. Tsaka siya po ay hustisya at siya din po ay may pag-ibig. But the problem is there is no people in that country. Pero ang problema, wala namang sino mang tao doon po sa bansa na yon. Then the king is not glorified. Kaya ang hari na yon ay hindi naman po maluluwalhati. He sit in the very amazing throne, Kaya nakupo po siya sa nakakamanghang kaharian. and the palace is so big and amazing, At yung kanya pong palasyo ay napakalaki at nakakamangha. but there is no people. Pero wala pong tao. Then the king doesn't have any glory. Kaya ang hari ay walang anumang kaluwalhatian. So even though there is a God, even though God is almighty in the heaven, if nobody gets salvation and nobody goes to heaven, God is not glorified. Kaya kahit ang Diyos ay makapangyarihan sa langit, kung wala man taong maliligtas sa makakapunta sa langit, ang Diyos ay hindi po maluluwalhati. That's why Jesus willing to decide to die on the cross willingly to glorify God. Kaya nagnais sa Panginoong Jesucristo na mamatay, alinsunod sa kanyang sarili para po maluwalhati ang Diyos. So we have to understand that God saved us because He has a great compassion to us, but before that reason, for His own glory, He saved us. Pero kailangan po natin maunawaan na nais po tayong iligtas ng Diyos dahil sa pagnanais po niya. Pero kailangan din po tayong iligtas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Let's look at please bookmark here, and let's look at Isaiah chapter 43. Lagyan po natin ito ng tanda at punta tayo sa aklat ng Isaías chapter 43. Isaiah chapter 43, verse 25. Isaías chapter 43, verse 25. God said, even I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Sabi po, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. I redeemed all your sin. I'll not remember your sins. Kaya sabi, tinubos ko na ang iyong mga kasalanan at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Each for my own sake, each for my glory. Ito'y alang-alang sa akin, ito'y para sa kaluwalhatian ko. Let's look at Isaiah chapter 48, Punta po tayo, abante sa Isaías chapter 48, verse 11. verse 11 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alang-alang sa akin, aking gagawin iyon, sapagkat paanong lalapastanganin ang aking pangalan, at ang kaluwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay. God says, I'll not give my glory to another. Kasabi, hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko sa iba. So, by the sacrifice of Jesus, Jesus glorified God the Father. Kaya sa pamagitan po ng pagsasakripisyo ni Jesus, maluluwalhati niya po yung kanyang Ama. Let's go back to John chapter 17, verse 1. Balik po ulit tayo sa aklatang 1, chapter 17, verse 1. When I meditate the verse 1, it really touched my heart. Kaya habang pinagbubulay-bulayan ko po, ito po yung chapter 1, verse 1, talagang nabupukaw niya yung aking puso. Jesus prayed, glorify your Son, that your Son also may glorify you. Sabi po ni Jesus sa kanyang panalangin, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. It means dying on the cross
is the glory to Jesus Christ. Ibig sabihin, yung pagkamatay doon sa krus, ito'y kalawalatian ni Jesucristo. Jesus is saying like, this is great honor to die for God the Father. Na para bang sinasabi ni Jesus, eto'y napakadakila para po kay Jesus na mamatay doon sa krus. Do you think the dying for somebody is glory or great honor? Sa tingin niyo po, yung pagkamatay ng isang tao ay dakilang karangalan ba yon o yung pong kalwalatian sa kanya? What if we die for the president? Is it glory or honor? Paano kung mamatay tayo para lang po sa presidente? Ito po'y kalwalatian ba o karangalan? No. Hindi po. But if we die for the Lord, that is great honor. Pero kung mamamatay tayo para sa Panginoon, ito'y dakilang karangalan. If we die for our Lord Jesus Christ, that is the greatest honor and the greatest glory to us. Kaya kung tayo naman po ay mamamatay para po sa ating Panginoong Hesukristo, ito po'y dakilang kalwalatian at karangalan para naman po sa atin. If we can die for the gospel and the church, that will be the greatest honor. Kung mamamatay po tayo alang-alang sa iglesia, pati po sa ebanghelyo, ito po'y dakilang karangalan at kalwalatian. So we are praying for the construction of church building. Kaya tayo po'y nananalangin para po sa construction ng church building. Those who join the sacrifice and those who don't join the sacrifice, their glory will be so different when we finish the construction. Yung pong nagsasakripisyo at yung pong mga hindi nagsasakripisyo para po sa construction, yung kanila pong kalawalatian, karangalan ay magkaiba. Those who sacrifice a lot, those who sacrifice little, their glory will be so different. Yun naman po nagsakripisyo ng napakarami at yun naman po nagsakripisyo ng napakaunti, yung kanila pong kalawalatian ay napakakaiba. We already know. Dying for the gospel is a great honor for God, for us. Alam na po natin, namamatay para sa ebanghelyo, ito po'y dakilang karangalan para po sa atin. Let's look at Acts chapter 5. Punta po tayo sa Aklat ng Magawa, chapter 5. Acts chapter 5, verse 41. Magawa, chapter 5, verse 41. Acts chapter 5, verse 41. Magawa, chapter 5, verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, naglak sila na ituring ng karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. When the disciple preached the gospel, they were caught and punished. Nung araw po na nangangaral ng ebanghelyo yung po mga apostol, sila po'y hinuli at sila po'y pinarusahan. But they really rejoiced Pero naggalak po sila. because they thought that is the great honor to be persecuted for Jesus. Dahil iniisip nila, ito'y dakilang karangalan para po sa kanila, para po sa pangalan ng Panginoong So Hesukristo. they said, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name, for Yes. Jesus' name. Kaya sabi po, naggalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. They probably thought, what are we? Kaya iniisip po nila na sino ba tayo? We were just a sinner. Tayo isang makasalanan lang. We couldn't do anything for Jesus. Wala naman tayong anumang ginawa para kay Jesus. But now we preach the gospel. Pero ngayon, nangaral tayo ng ebanghelyo. Now we are used by God. Ngayon, ginamit na tayo ng Diyos. Now God allow us to be persecuted for His name. Ngayon, pinahintulutan tayo ng Diyos na mausig para po sa kanyang pangalan. They thought that is a great honor. Kaya iniisip po nila na ito'y dakilang karangalan. So if the unsaved people try to sacrifice for the Lord, God will say, no, I don't need your sacrifice. Kaya yung po mga hindi ligtas na mga tao, kapag sinusubukan po nila magsakripisyo para kay Jesus, sasabihin niya lang po na hindi ko kailangan ng sakripisyo mo. You have to get salvation first. Kailangan mo munang maligtas. But if the saved people wants to sacrifice for the Lord, God willingly accept our sacrifice. Pero yung mga ligtas na mga tao na willing magsakripisyo para sa Panginoon, tatanggapin po talaga yun ng Panginoon. So John chapter 17 verse 1 shows us the purpose of our life. Kaya dito po sa 1 chapter 17 verse 1, pinapahiwatig yung ating layunin ng ating buhay. From the moment Jesus was born until He died, He lived only for the glory of God.
Kaya nung araw na ipinanganak si Jesus hanggang sa mamatay siya, siya'y nabuhay lang po para maluwalhati ang Diyos. Since we got salvation, that is also the purpose of our life. Pagkatapos na tayo maligtas, eto meron na po tayong layunin ng buhay. What do we have to live in this world? Bakit po tayo kailangan mamuhay dito po sa mundo? If we die and going to heaven, that will be much better. Kung tayo po'y mamamatay at mapupunta sa langit, ito po'y mas napakahigit pa. I don't have even this much wish to continue to live in this world. Wala na akong kahit anumang maliit pang kahilingan para mabuhay dito po sa mundo. I want to die as soon as possible Gusto kong mamatay hanggat maaari. because I can live in the heaven forever. Dahil maaari na po akong mabuhay doon po sa langit magpakilanman. But why does God allow us to live longer in this world? Pero bakit pinapahintuluntan po tayo ng Diyos na mamuhay na mahaba pa dito po sa mundo? We are living only for the glory of God. Dahil tayo po'y nabubuhay para lang po sa kaluwalhatian ng Diyos. Why we need to establish the church? Bakit kailangan natin magtatag ng isang church? It's for the glory of God. Ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Why do we try to invite our people and try to save them? Bakit sinusubukan natin mag-invite ng mga tao at maligtas po sila? When they get salvation, they glorify God. That's why, for the glory of God, we try to sacrifice to save people. Dahil para pag naligtas po sila, maluluwalhati ang Diyos. Kaya sinusubukan po natin silang maligtas para maluwalhati po ang Panginoon. So all the things in our life should be only for the glory of God. Kaya lahat ng mga araw na ating buhay ay para lang po sa kaluwalhatian ng Diyos. Let's look at the 1 Corinthians chapter 10. Punta po tayo sa unang Korinto, chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Why do we have to work in the workplace? Bakit kailangan natin magtrabaho doon po sa ating pinagtatrabahuan? When we work, we can evangelize our workmates. Dahil kapag nagtrabaho tayo doon, may evangelize natin yung ating mga katrabaho. Also, through the money, we can preach the gospel more. At sa pamagitan ng ating mga salapi, makapagpapangaral pa tayo ng ebanghelyo. Why do we clean up the house and the cook for the family? Bakit kailangan natin maglinis ng bahay at magluto para sa ating pamilya? By housework, we can evangelize our family. Dahil sa pamagitan po ng trabaho sa bahay, may evangelize po natin yung ating mga pamilya. And also, we can support our saved family members to live for God more. At masusuportahan po natin yung ating mga pamilyang naligtas na para mas mabuhay pa sa Panginoon. Why do we have to study the study well in the school? At bakit kailangan po natin magtrabaho pa doon po sa paaralan? If we don't study, how can we evangelize our students? Dahil kung hindi tayo mag-aaral, paano natin ma-evangelize yung mga estudyante? Without studying or diligence, if we invite the people, they say, I don't want to be like you. Kung wala tayong pag-aaral at hindi po tayo masipag, sasabihin ng mga estudyante sa atin na ayoko maging katulad mo. That's why we try to be a good example, only for the glory of God. Kaya kailangan po natin maging halimbawa para lang po sa Panginoon. So, the Bible says, whatever you do all to the glory of God. Kasi sinasabi po ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa kaluwalhati ng Diyos. When I was a college student, not only I, but also all the brethren had the great misunderstanding. Nung ako po yung isang kolehiyo pa lang, hindi lang po ako, kundi yung iba pang mga tao, ay nagkakaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan. We thought if we work out and take an exercise, we thought that is a sin. Kapag kami ay lalabas at mag-exercise, iniisip namin na baka kasalanan yon. We used to have a fellowship. If you have a time to take an exercise, you can read the Bible more. Kaya sinabi po na kapag nag-exercise ka, mas makakapag-aral ka pa ng Biblia. But that was a great misunderstanding. Pero ito'y talagang hindi po pagkakaunawaan. Why do we need to take an exercise? Bakit kailangan natin mag-ehersisyo? Yesterday, I took an exercise with the youth group. Kahapon po, nag-exercise ako kasama ng mga youth group. Everyone can join.
Kaya napakarami pong mga nakilahok. Saturday night. Kaya nung Saturday ng gabi, I got amazed. Can- Some sisters never stop jogging. nakakamangha kasi yung ibang mga sisters, hindi po sila tumitigil sa pagtatakbo. I couldn't breathe. Hindi na po But ako, they keep running. hindi na po ako makahinga, pero po sila ay tuloy na tumatakbo. Looks like a jogging machine. Kaya para silang jogging machine. Wow. Why do we need to take a exercise? Bakit kailangan natin mag-ehersisyo? Because if we are sick, we cannot continue to preach the gospel. Dahil kapag nagkasakit po tayo, hindi natin maipagpapatuloy yung ipangangaral ng Ebanghelyo. That's why we need to even care our body. Kaya kailangan din po natin pangalagaan yung ating katawan. So what is the reason? That is a really important question. Kaya ano ba yung dahilan? Ito po yung napakahalagang katanungan. If we work out only for showing our body or for another intention, that is really sin. Kung tayo po yung mag-workout para lang po ipakita yung ating katawan, at yung ibang mga intensyon natin, ito'y kasalanan po. But if we do whatever only for the glory of God, that is right. Pero kung ano man yung gawin natin, pero para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito po yung mas mabuti. Let's look at the Romans chapter 14. Sa Romans chapter 14 po, Romans chapter 14, verses 6 and 7. aklat ng mga taga-Roma, chapter 14, verse 6 hanggang 7. The 7 and 8. 7 and 7 po hanggang 8. 8. Would you read? Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y mamamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. God purchased all of us by His precious blood. Binili na po ng Diyos yung ating, binili na po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang dugo. It means God bought to our body and soul and spirit. Ibig sabihin, binili na po ng Diyos yung ating katawan, yung ating kaluluwa, pati yung espiritu. So God can say like this, in any time, I want to use your body, soul, and spirit, so you have to take care these three things very well. Because anytime I want to use it. Kaya maaaring sabihin po ng Diyos na dahil binili ko yung iyong katawan, espiritu at kaluluwa, ay kahit anumang oras, maaari ko yung gamitin. Kaya kailangan mo yan, pangalagaan. That's why we should testify if we live to the Lord. If we die to the Lord. Kaya maaari nating maging patotoo, kung tayo mamamatay, mamamatay para sa Panginoon. Kung mabubuhay, mabubuhay para sa Panginoon. Whether we live or die, we are the Lord's. We are both purchased by God. That's why we are Lord's. Kaya kung tayo mabuhay o mamatay, tayo'y para sa Panginoon. Dahil tayo ibinili para sa Panginoon. So Jesus sacrificed himself for the glory of God. Kaya si Jesucristo po ay nagsakripisyo sa kanyang sarili para maluwalhati po ang Diyos. That was the reason why Jesus came to this world. Ito po ang dahilan kung bakit napunta dito si Jesucristo sa mundo. And in the John chapter 17 verse 1, the one more things we have to remember is, without sacrifice, we cannot glorify God. Kaya doon po sa John chapter 17 verse 1, kailangan po natin maunawaan, kung wala pong sakripisyo, wala pong pagkaluwalhati sa Diyos. When Jesus sacrificed, by His sacrifice and death, God the Father was glorified. Kaya nung nagsakripisyo po si Jesus sa pamagitan ng kanyang sakripisyo at kamatayan, nauluwalhati po ang kanyang Ama. Even now, if you want to glorify God, you should sacrifice more. Kaya kahit hanggang ngayon, kung nais po ninyong maluwalhati ang Diyos, kailangan nyo pong mas magsakripisyo pa. For example, there was one village. Halimbawa, mayroon pong isang lungsod, The king support everything the village to make the vineyard. yung pong hari, sinusuportahan niya po yung pong lugar na yon para magkaroon po ng ubasan. So they plant and make the wine. Kaya sila po ay nagtatanim at gumagawa po ng mga alak. And the village became the very famous of the wine. At yung pong lungsod na iyon ay naging tanyag dahil po sa mga alak. So king wants to visit the village. Kaya yung hari ay nais niyang bumisita doon po sa lungsod. Then all the people in the village discuss how to serve the king. Kaya lahat pa ng mga tao doon po sa lungsod, sila po yung nag-usap-usap, paano natin paglilingkuran yung hari? And they conclude, let's sacrifice 1 cup of the wine, the best wine, in each family. At yung resulta na kanila pong usapan,
tayo po yung magsagawa ng napakamamahaling mamahaling alak sa bawat pamilya. And let's collect the best and best, all the cups, and then offer that wine to the king. At ikolekta po natin lahat ng mga cups na magkakasama at yun po yung ipaglingkod natin sa hari. Then the first family thought, all the family will offer the best wine. Kaya yung unang pamilya na maglilingkod, iniisip nila, yung kanila pong alak, yun pong pinaka-the best na alak. So, only our family, if we offer the only water, nobody knows. Kaya sa pamilya po nila, kung maglilingkod lang po sila sa pamagitan ng tubig, wala pong sino man makakaalam. So that family offered the cup of water. Kaya yung pamilya na yon, naghandog po sila ng isang basong tubig. But the problem is, all the family thought the same idea. Pero iniisip, ang problema pala, lahat ng mga pamilya na yon ay nag-isip na ganun pare-parehas na mga ideya. So all the family offered the cup, the only water. Kaya lahat po ng mga pamilya, sila po yung naghandog lang ng mga isang basong tubig. When the king comes, they serve water. Kaya nung dumating po yung hari, pinaglingkuran nila sa pamamagitan po ng isang basong tubig. Because they don't want to sacrifice, king couldn't be glorified. Dahil ayaw nilang magsakripisyo, kaya yung hari ay hindi po naluwalhati. We have a grand Bible seminar. Meron po tayong Grand Bible Seminar. We have a many mission trip. Napakarami pong mission trip. And we have a many plan in the church. At marami po tayong plano dito po sa iglesia. But all the brothers and sisters don't want to sacrifice. How can we glorify God? Pero kung ang lahat ng mga kapatiran ay ayaw magsakripisyo, paano natin maluluwalhati ang Diyos? That is the purpose of our life. Ito po yung layunin ng ating buhay. And let's go back to John chapter 17. Balik po tayo sa Aklat ng Juan chapter 17. So Jesus prayed to glorify God. Kaya nanalangin po si Jesus para maluwalhati ang Diyos. And Jesus prayed for everyone to get salvation. At nanalangin din po ang Panginoon Jesus na lahat ay maligtas. The verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. You have given him authority over all flesh, all for the all people. Jesus came to this world and died. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng mga laman. Ibig sabihin po ng lahat ng mga laman para po sa lahat ng mga tao na parito si Jesus at namatay. He should give eternal life to as many as you have given him. So for all the people, Jesus died on the cross. At sabi po, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. So Para po sa lahat ng mga tao, si Jesus ay namatay. So when Jesus died on the cross, he didn't die only for his disciples. Kaya noong po namatay si Jesus, hindi lang po siya namatay para sa kanyang mga alagad. He died for the Jewish people who sued Jesus, and even for the Roman soldiers who killed Jesus Christ. Kaya namatay rin po siya, pati po sa mga Hudyo na nagbalak na pumatay sa kanya, at pati din po sa mga Roman soldiers. Jesus died even for the two criminals on the cross. At namatay rin po si Jesus para po sa dalawang kriminal na pinako din po sa krus. Jesus died even his betrayer, the Iscariot Judas. Kaya nanalangin din po si Jesus kahit po kay Iscariote Juda na siya pong nagkanulo kay Jesus. Jesus died for everyone. Namatay po si Jesus para po sa lahat. Even now, Jesus already redeemed all people's sin. Kahit hanggang sa panahon natin ngayon, namatay po si Jesus para tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Jesus prayed for them. Ipinalangin po sila ni Jesus. But why the many people don't get salvation? Pero bakit napakaraming mga taong hindi pa rin naliligtas? Let's look at the verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. They don't know only true God. Hindi po nila kilala yung tunay na Diyos. They don't know what Jesus had done for them. Hindi po nila alam kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanila. That's why they cannot get the eternal life. Kaya hindi po sila nakakamit ng buhay na walang hanggan. When I stayed in India, I got surprised because most of Indian people believed in everything there is a God. Kaya noong pong ako yung nagpunta doon sa India, ako po yung nagulat dahil yung po mga Indiano, sila po yung naniniwala na lahat ng mga bagay nandoon ang Diyos. So they don't believe there is only God.
Dahil hindi po sila naniniwala na may iisang Diyos lang. But Bible clearly says there is no other gods, there is only one God. Pero sabi po ng Biblia, wala nang ibang Diyos, kundi meron lang tayong iisang tunay na Diyos. And the many people attend the church, they said they believe in only God. Kaya marami mga taong umaattend sa church at sinasabi nila, naniniwala po sila sa iisang Diyos lang. But many people still don't know only true God. Pero marami mga taong hindi pa rin nila nauunawaan yung nag-iisang tunay na Diyos. They believe the God like a genie in the Aladdin lamp. Kaya sila po ay naniniwala na yung Diyos ay katulad po ng isang genie na nandun po sa isang Wonderful lamp. sa may isang takore. You know genie. Alam niyo po yung genie? When it's crowd, the genie comes. Kaya What's kapag, your wish? kaya kapag kiniskis niyo po yun, lalabas po yung genie at tatanungin kayo, ano yung inyong kahilingan? They believe God like the genie was Santa Claus. Kaya naniniwala po sila na yung Diyos ay gaya ng genie na parang isang Santa Claus. They don't know only true God. Hindi po nila alam yung tunay na Diyos. Where is the only true God? Nasaan ba ang tunay na Diyos? In the Bible. Nasa Biblia. When we look at the Bible, God introduced Himself. He is the creator and ruler of history. Nung nakita po natin ito pong Biblia, nabasa natin, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili na siya yung Diyos na tagapaglikha at namumuno sa kasaysayan ng tao. He introduced Himself. He is justice. Kaya ipinakilala niya yung kanyang sarili na siya ay hustisya. That's why whenever people commit sin, they should be judged and go to hell. Kaya kapag ang mga tao ay makagawa ng kasalanan, sila po hahatulan at mapupunta sa So impyerno. when we know the only true God, we are really fearful to be judged. Kaya kapag nalaman po natin yung tunay na Diyos, tayo po yung matatakot. That's why we naturally wants to get salvation by Jesus Christ. Kaya natural lang po natin na nanais po na maligtas sa pamagitan po ni Jesus. So Jesus came to this world to save all people's sin. Kaya All people. Kaya naparito po si Jesus sa sanlibutan para po sa lahat ng mga tao. When He died on the cross, He redeemed all our past, present, the future sins without any condition. Nung namatay siya doon po sa krus, pinatawad niya po lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, ngayon at sa hinaharap nang walang anumang kondisyon. So when we know the only true God and know what Jesus had done for us, we get the eternal life. Kaya kapag naunawaan po natin kung sino yung iisang Diyos na tunay at sa Jesucristo na yung ginawa ni Jesucristo, tayo po'y makakuha ng buhay na walang hanggan. Though to get eternal life, they may know you. No. What does it mean, no? Kaya para makuha yung buhay na walang hanggan, kailangan nila makilala yung iisang Diyos. Ano yung ibig sabihin na makilala? Today, I'm gonna tell you the secret. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung isang sekreto. Actually, I know the Coco Martin. Kaya sa katunayan, kilala ko si Coco Martin. You don't believe? I know Coco Martin. Kilala ko po si Coco Martin. But the problem is he doesn't know me. Pero ang problema, hindi niya ako kilala. It's not truly knowing each other, right? Kaya sa katunayan, hindi po yung tunay na pagkakilala. Knowing some people's information is not truly know. Yung pagkuha po ng mga impormasyon tungkol sa isang tao, hindi po yun yung tunay na pagkakilala. I know him. It means the true meaning of knowing is we already know each other and very close and we have a personal fellowship. Yung pagkilala ko siya, ibig sabihin ng pagkakilala, yung meron po talaga kaming tunay na koneksyon at meron po kaming tunay na relasyon at tunay na fellowship. Many people say they know God. Marami mga tao sinasabi, kilala nila ang Diyos. They said they believe in Jesus. Sinasabi nila, naniniwala sila kay Jesus. But if Jesus says, I never know you, they will be rejected from heaven. Pero kung sasabihin ni Jesucristo, hindi ko kayo kilala kailanman, sila'y mapupunta sa impyerno. I visit the house of Coco Martin. Kaya bumisita ako sa bahay ni Coco Martin. Hello, Coco Martin. I want to stay in your house. Coco Martin, pwede ba ako mabisita sa bahay niyo? When I look at his face, I think Brother Christian, much pogi. Than the Coco Martin. Kaya nung nakita ko yung mukha niya, parang mas pogi pa si Brother Christian kumpara kay Coco Martin. Diba? Anyway, I'm gonna stay in your house. Pwede ba ako manatili sa bahay ninyo? Then he will say, who are you? Sasabihin niya, sino ka ba? I don't know you. Hindi kita kilala. Get out.
lumayas ka. Like this, even though many people think they know God, when they stand before God, they will be embarrassed. Kahit napakarami pong mga tao, sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, pero kapag tatayo na sila sa harapan ng Diyos, sila'y mapapahiya. In Matthew chapter 7, the many people said to Jesus, Lord, Lord, we prophesied in your name, we cast out demons in your name, we did many wonders in your name. Kaya doon po sa Matthew chapter 7, sinabi po ng mga tao, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa inyong pangalan? Hindi ba nagpalayas kami sa inyong pangalan? At sa pamagitan ng iyong pangalan, gumawa kami ng napakaraming kamangha-manghang gawa. But Jesus said, I never knew you. Pero sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala, kailanman. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. They thought they can go to heaven by their own works. Iniisip nila, sila ay mapupunta sa langit sa pamagitan ng kanilang sariling gawa. It means they really don't know Jesus. Ibig sabihin, hindi po nila kilala si Jesus. It means they really don't know what Jesus had done for them. Ibig sabihin, hindi po nila alam kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kanila. That's why Jesus let them depart from the heaven, let them go to hell. Kaya sasabihin ni Jesus, lumayas ka sa langit, mapunta ka sa impyerno. So when we really know what Jesus had done for us, we get the eternal life. Kaya kung makaunawaan po natin kung ano po yung ginawa ni Jesucristo para sa atin, makakamit po natin yung buhay na walang hanggan. So many religions always say, if we do something, we will be blessed. We will receive something good. Kaya napakarami po mga reliyon, sinasabi po nila, kapag meron tayong anumang gawin, makakatanggap tayo ng mga pagpapala. But the Bible is just the opposite way. Pero, kabalintunaan o kasalungat po yung binabanggit ng Biblia. You have to receive first. Kailangan yung makatanggap muna. Then you will do something for the Lord. At kailangan yung gumawa ng anumang bagay para sa Panginoon. The Bible says, receive the salvation, forgiveness of sin first. Pero sabi po ng Biblia, kailangan nyo munang matanggap yung kapatawaran ng kasalanan. Receive the spiritual strength first. Matanggap muna ninyo yung kakayahan ng Espiritu. Without receiving anything, we cannot do anything for the Lord. Dahil kung wala man tayong anumang matatanggap, wala man po tayong anumang matatanggap sa Panginoon. So in order to get in order to achieve the salvation, Jesus prayed for himself. Kaya para may sa katuparan yung pong kaligtasan, si Jesucristo ay nagsakripisyo sa kanyang sarili. And from verse 6, from John chapter 17, from verse 6, Jesus prayed for his disciples. Kaya sa John chapter 17 verse 6, ipinalangin naman po ni Jesus yung kanyang mga alagad. Especially to be united. Lalo na para magkaisa. Verse 11, chapter 17 verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Jesus prayed for all his disciples to be one. Kaya nanalangin po si Jesus para sa kanyang mga alagad na magkaisa. Think about this. Even though Jesus was with them, they always argue and fought who is greater than others. Kaya pag-isipan niyo po ito, kahit si Jesus ay kasama na po nila, sila po yung nagtatalo-talo at nag-aaway-away kung sino yung pinakadakila. Now Jesus knows he will die and raised up to heaven. Kaya sinasabi po ni Jesus na siya ay mamamatay at maiakyat sa langit. Jesus worried what they will do. Pero inaalala ni Jesus kung ano yung kanilang ginagawa. That's why he prayed for them to be united and become one. Kaya nanalangin po si Jesus sa kanila na magkaisa. Think about it. Even though pastor is in the church, brothers and sisters always fight. Kaya pag-isipan niyo po ito, kahit may pastor sa loob ng iglesia, yung mga kapatiran lagi Then nag-aaway-away. what will happen without pastor? Kaya ano pang mangyayari kung wala ang pastor? The pastor really worried. Without me, how can they be united? Kaya nag-aalala po ang pastor, dahil kung wala ako, paano pa sila magkakaisa? Jesus prayed for the unity of his disciples. Kaya ipinalangin po ni Jesus yung pagkakaisa ng kanyang mga alagad. Because if we allow even one excuse or some space, the Satan entered and tried to break the church. Kaya kahit ipahintulot natin sa loob ng iglesia, yung sa katuwiran natin,
Si Satanas, siya po ay papasok sa loob natin at siya po ay aatake at susubukan tayong tuksohin. That's why we should be very, very careful not to break our unity. Kaya kailangan po natin mag-ingat na huwag po natin sirain yung ating pagkakaisa. We have to know the size of sin is different. Alam po natin yung pong sukat ng mga kasalanan ay magkakaiba. Tama po ba? All the sins are not the same weight. Kaya lahat ng mga kasalanan ay hindi naman po magkakaparehas ng timbang. So the sexual sin is much serious than the other sins. Yung sexual na kasalanan ay mas seryoso kaysa sa ibang kasalanan. And the breaking the unity of the church is much more serious sin than other sins. At yung pong pagkasira ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ay mas higit na kasalanan kumpara sa iba. So it means like this. One brother make a mistake. Halimbawa, may isang brother na nakagawa ng kasalanan. At Very clearly, that is his fault. kaya napakalino naman po, ito yung kanyang kamalian. But because of that, one sister always try to break the unity. She spread that things and complain a lot and break the unity. At dahil sa pangyayaring iyon, may isang sister, kinakalat niya yung problema na yon, yung kamalian na yon, at sinusubukan niyang sirain yung pagkakaisa. Then whose sin is much serious? Kaya kanino pong kasalanan at ang mas napakaseryoso? Breaking the unity. Yung pagkasira ng pagkakaisa. Think about this. The wife doesn't cook, Kaya pag-isipan niyo po ito, yung pong isang asawang babae hindi po marunong magluto. so husband got angry. Kaya yung asawang lalaki nagalit. So he cheat. Kaya nangulo niyo po siya. Then the wife says, "Why you cheat? Kaya sasabihin ng babae na, bakit ka kumabit? Why you meet another girl?" Bakit nakipagkakilala ka ng ibang babae? Then he boldly say, "Because you didn't cook." Kasi matapang niya pong sinabi na dahil hindi ka marunong magluto. Does it make sense? Kaya may pakinabang ba yun? No, because the size of sin is totally different. Hindi po, dahil po yung timbang na kanilang mga kasalanan ay magkaiba. So we cannot say, because of your fault, I break the unity. I don't want to be one. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa pagkakamali mo, ayoko na magkaisa tayo. That is much bigger sin. Ayun po yung mas higit na kasalanan. Naintindihan po? So we should be very careful not to break our unity. Kaya kailangan po natin mag-ingat na huwag po sirain yung ating pagkakaisa. One of the reason to break the unity is utang. Isa pong dahilan kung bakit nasisira yung ating pagkakaisa dahil po sa utang. Brother, I'm so hard time. This is a very hard time for me. Please help me. Brother, ito yung talagang napakahirap sa sitwasyon ko. Pakiusap, tulungan mo ako. I return next week. Babalik ko naman sa susunod na linggo. I promise. Pangako, Don't worry. huwag ka mag-alala. So he received 2,000. He Kaya borrowed 2,000. Kaya nakatanggap siya ng 2,000. But next week, the situation getting worse. Pero nung makalipas ng ilang linggo, yung kanila pong sitwasyon ay mas naging malala. I don't think there is a brother or sister who has, even though they have money, they don't return. I don't think that kind of brothers and sisters. Kaya hindi ko man maisip na merong isang kapatid na kapag may utang sila o may pera sila, maibabalik nila yung kanilang utang. But unfortunately, the situation is worse, so he cannot pay. Pero yung kanila pong sitwasyon ay mas naging malala, kaya hindi po siya mas nakapagbayad. Then what happened since that time? Kaya ano po yung nangyari nung panahon na yon? Whenever that brother comes, he feel guilty. Kaya kapag darating po yung isang brother, yung isang taong yun ay nagigilty po siya. This brother, whenever this brother comes, whenever he look at that brother who borrowed the money, my 2,000. Kaya kapag yung isang brother ay pupunta po doon, ay makikita po siya, maaalala niya, may 2,000. When he share the testimony, my 2,000. Kaya kapag magbabagi siya ng patotoo, yung 2,000 ko. When he say hello, my 2,000. Kapag sasabihin ng taong yun, hello, yung 2,000 ko. So I never seen the good case when he borrow the money or lend the money in the church. Kaya hindi po ako nakakita kailanman ng kapag humiram tayo ng pera
ay naibabalik. So Romans chapter 13 verse 8 says, "Owe no one anything except to love one another." Kaya doon po sa Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi So- mag-ibigan sa isa't isa. So if you have a compassion and wants to help them, don't lend the money. Just give the money as much as you can do. Kaya kung meron kayong pagkaawa sa kanya at pag nanais na tulungan siya, huwag niyo po siyang bigyan o utangan ng pera, pero tulungan niyo po sa ibang paraan. Brother, I cannot lend the 2,000, but I can give you the 500. You don't need to pay back. Brother, hindi ako makakapag-utang sa iyo ng 2,000, pero kaya kitang bigyan ng 500 kahit hindi mo na ibalik. That will be much better. Yun po yung mas higit na paraan. And if we borrow the money, we have to pay back. At kapag nanghiram naman po tayo ng pera, kailangan naman po nating ibalik. Some people think, maybe after some months, some years, they'll forget. Yung iba, iniisip nila, pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon, baka kalimutan niya na yun. No, they never forget. Kailan naman hindi po nila yun So makakalimutan. before Jesus' second coming, we have to pay back. Kaya bago dumating yung Panginoong Jesucristo, kailangan po nating isauli. Some people think, when we are raptured, walang utang. Kaya sabi, pag dumating yung rapture, wala nang utang. So until that time, it's better to rent money. Kaya hanggang sa dumating yung panahon na yun, kailangan natin mag-utang muna. Borrow the money. That heart is not right? Kaya yung puso na yun ay hindi napakaganda. Anyway, we must not allow any reason to break our unity. Gayunpaman, kailangan wag natin ipahintulot na yung isang bagay ay makasira sa ating pagkakaisa. Sometimes the Satan try to make a misunderstanding through the very tiny thing. Kaya kung minsan si Satanas, gumagawa po siya ng isang maliit ng paraan kahit sa pamagitan ng isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Here is in the church, here is a salt group, Kaya sa iglesia, mayroon pong isang grupo ng asin. soy sauce group. At mayroon naman pong grupo ng toyo. Salt. What do you call salt? Asin. 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 A-S-I-N. I-N. Asin. And toyo. 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 Asin group, when they season the food, they use the salt. Kaya yung grupo ng asin, kapag maglalagay po sila ng seasoning, ginagamit po nila yung asin. And the toyo group, they use the toyo. Kaya yung grupo naman po ng mga toyo, ginagamit po nila yung toyo. They prepare the food for the Grand Bible Seminar. At naghanda sila ng pagkain para sa Grand Bible Seminar. Then Asin group says, we're gonna put the more salt. At yung grupo ng mga asin, sinabi nila, kailangan natin magdagdag pa ng mga asin. Toyo group says, no, toyo. Kaya sinabi naman po ng grupo ng mga toyo, hindi, maglagay tayo ng toyo. They said, no, asin. Pero sabi nila, hindi, asin. They said, no, toyo. Sabi nila, hindi, toyo. They start to fight. Asin, toyo. Kaya They start to fight. Kaya nagsimula na po sila mag-away. Then all of them got angry and they said, we don't want to cook. Kaya lahat na po sila ay nag-away at nagalit at sinabi na po nila na huwag na tayo magluto. That's the work of Satan. Kaya ito po yung gawain ni Satanas. Is it important to use the asin or toyo? Napakahalaga ba na gumamit tayo ng asin man o ng toyo? Whatever. Whether we use the asin or toyo. What is important? Kaya gumamit man tayo ng asin o ng toyo, ano ba yung mas napakahalaga? Keeping the unity is much more important than using the asin or toyo. Ang pananatili po ng pagkakaisa ay mas napakahalaga kaysa sa gumamit o magpili ng asin o ng toyo. Tama po ba? Sometimes our unity is broken because of very tiny thing. Kung minsan yung ating pagkakaisa ay nasisira dahil po sa napakaliit na bagay lang. So they come to the counseling. They couldn't control the emotion. Kaya pumunta sila doon sa counseling, hindi nila makontrol yung kanilang emosyon. So I asked, what's the reason? Kaya tinanong ko sila, anong problema? They'll say, they use asin. Sasabihin nila, ginamit nila yung asin. They said, they use toyo. At sasabihin naman ng isa, ginamit nila yung toyo. Probably while they are saying the reason, they'll be shameful.
Kaya anuman yung kanila pong mga dahilan, sila po ay mapapahiya. They realized, is there reason to fight? Mauunawaan po nila, ayun ba yung kadahilanan para mag-away tayo? When you look back, it's very tiny things. Kapag titignan po natin, napakaliit na bagay lang. But when we are tempted by Satan, we cannot see any other things. Kaya We have to kapag fight. natukso po tayo ni Satanas, hindi po natin makikita yung ibang mga bagay dahil mag-aaway-away lang po tayo. If our unity is broken, how can God works in the church? Kaya kung yung ating pagkakaisa ay masisira, paano po kikilos ang Diyos sa atin? If our unity is broken, how can we love each other and how can we fulfill the glory of God? Kaya kung yung ating pagkakaisa ay masisira, paano tayo mag-iibigan at maisa sa katuparan yung pokaluwalhatian ng Diyos? So we have to fight to keep our unity. Kailangan natin lumaban para mapanatili po yung ating pagkakaisa. For that, Jesus prayed like verse 11, Kaya si Jesus po ay nanalangin doon po sa verse 11, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. sabi po, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila maging isa na gaya namin na iisa. And let's look at the verse 15. At sa verse 15 po, In order to protect the disciples from the temptation of the world, Jesus prayed. kaya para maprotektahan po yung kanyang mga alagad mula po sa pakana dito po sa mundo, nananalangin po sa Jesus. The verse 15, would you read? Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Yes. We also need to pray for each other, not to be tempted by the world. Kailangan po natin ipanalangin yung bawat isa na hindi po matukso dito sa mundo. You should keep them from the evil one. Kaya sabi, ingatan mo sila mula sa masama. We don't belong to the world. Hindi po tayo kasama dito po sa mundo. The world wants to enjoy the many sins. Ang mundo, nais po nilang mag-enjoy dito sa napakaraming kasalanan. They want to make the boyfriend and girlfriend, they easily commit the sexual sins. Sila po yung nagkakaroon ng mga boyfriend, ng mga girlfriend, at gumagawa sila ng mga sexual na kasalanan. They easily smoke a cigarette, easily tempted to take a drug. Sila po ay naninigarilyo, sila po ay gumagamit ng mga droga. They easily tempted to drink the wine. Sila din po ay natutukso para po ibinom ng alak. But we don't belong to them. Pero hindi po tayo kabilang sa kanila. We are born again Christian. We are the holy children of God. Tayo po yung mga ipinanganak na muli ng mga Kristiyano, tayo po banal sa harapan ng Diyos. Even now, Jesus is praying for us not to be tempted by the world. Kaya hanggang ngayon, nananalangin si Jesus para po sa atin na huwag matukso dito sa mundo. Then how can we overcome this temptation? Pero paano natin maisa sa katuparan ito pong tukso? The verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes. In order to receive the forgiveness of sin, for all our sins to be cleansed and forgiven, we need the word of God. Para malinis at mapatawad yung ating mga kasalanan, kailangan po natin ang salita ng Diyos. And even after we get salvation, we need the word of God to live holy Christian life. At kahit na pagkatapos na tayo po yung maligtas, kailangan po natin ng salita ng Diyos para mabuhay ng banal. So sanctify them by your truth, and your word is truth. Kaya sabi po, pabanalin mo sila sa salita, ang salita mo yung katotohanan. So the Psalm number 119 verse 9 says, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Kaya sabi po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 119, verse 9, paano pananatilihin dalisay na kabataan ng kanilang daan sa pamagitan ng pag-iingat ito ayon sa iyong salita? So I'm so thankful whenever we have a Wednesday sermon, Lord's Day sermon, and whenever we have a fellowship in the church. At ako po yung nagpapasalamat sa tuwing meron po tayong Wednesday sermon, Lord's Day sermon, at kapag meron po tayong mga fellowship. Because I can see the eagerness from the brothers and sisters' eyes. Dahil nakikita ko po yung pagnanais mula po sa mga mata ng mga kapatid. They want to learn more. Gusto po nilang matuto. Meaning is, they want to cleanse their sins. Ibig sabihin, gusto pa nilang linisin yung kanilang mga kasalanan. It means they want to overcome the temptation of Satan. Ibig sabihin, nais pa nilang mapagtagumpayan yung pakana ng dyablo. That's why we want to study the Bible more, and we want to read the Bible more. Kaya kailangan pa natin magsigit pang mag-aral ng Biblia at mas higit na magbasa ng Biblia. And
let's look at the verse 15 again. The 18 and 19. 18 and 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Yes. Jesus prayed, I sent His disciples into the world. Kasi nanalangin po si Jesus na sila ay sinugo ko sa sanlibutan. So, to protect them from the world and the Satan, and to protect their holiness, Jesus prayed for them. Kaya para maprotektahan sila mula sa sanlibutan at mula kay Satanas, at para maprotektahan sila sa pagkabanal, si Jesus po ay nananalangin sa kanila. So, we need to know, Jesus, even now, Jesus is praying for us to protect our Christian life. Kaya kailangan natin maunawaan na Jesus ay nananalangin sa atin hanggang ngayon para protektahan tayo sa ating buhay Kristyano. Sometimes, Jesus allows us to suffer in our life. Kung minsan, pinapahintulot sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng paghihirap dito sa mundo. But He's still praying for us to be trained in that situation. Pero pinapanalangin niya rin po tayo na tayo po yung masubok mula po sa mga sitwasyon natin. I still never forget the one brother's testimony. Kaya hindi ko po makakalimutan yung pong patotoo ng isang kapatid. When he was young, the child, elementary school student, he had a classmate who was really poor. Nung araw na siya ay isang elementarya pa lang, meron po siyang isang kaklase na napakahirap. He doesn't have any money to buy the snack. Wala man lang anumang pera para makapagbili ng mga pagkain. So that brother used to share the merienda. Kaya yung brother na yon, ibinahagi niya yung kanyang merienda. When he eat street food, the friend look at him like this. Kaya nung sila po ay kumain sa street food, yung kanyang kaibigan ay kumain ng ay tumingin ng parang ganito. What's the taste? Anong lasa? Then the brother said, you want to try? Kaya sabi ng brother, gusto mong tikman? Okay. You try. Sige, tikman mo. And he tastes, oh, masarap. Kaya nung tinikman niya, napakasarap. And he always wear the old clothes. At lagi po siya nagsusuot ng mga damit. So the brother thought, he's very poor and he felt compassion. Kaya naisip po ng brother na yon na talagang napakahirap niya po at talagang nakakaawa po siya. But one day, he was invited for his birthday party. Pero isang araw, siya po ay naimbatahan doon po sa may birthday party. When he went to his house is a building. Nung pumunta yung batang yon doon sa bahay nila, yung bahay nila ay talagang building. And his father is the principal of the college. At yung kanya pang ama ay principal pala doon sa kolehiyo. And so much land belong to his family. At napakaraming mga lupain nakabilang sa kanilang mga pamilya. So that brother got shocked. Kaya nagulat po yung brother na yon. You deceived me. Dinaya mo ko. I never deceived you. Hindi kita dinaya. Then why you didn't bring the money to buy the merienda? Pero bakit hindi ka nagdadala ng mga pera para bumili ng mga merienda? Because my mother doesn't want me to eat the street food. Kasi sabi ng aking magulang na wag daw ako bumili ng mga pagkain mula po sa mga kalsada. But I love street food. Pero gustong-gusto ko po yung mga pagkain sa kalsada. That's why he doesn't give me the money. Kaya hindi niya po ako binibigyan ng pera. Then the brother asked, why you wear the old clothes? Pero sinabi ng brother, bakit pa ulit-ulit yung mga suot mong damit? Because my father want me to learn how to save the money. Kasi sinasabi ng aking magulang na kailangan kong mag-save ng aking mga pera. So I always receive the clothes from my elder brother, which he used to wear, and that's why my clothes is old. Kaya lagi ako nakakatanggap ng mga damit na galing po sa akin nakatatandang kapatid, kaya yun po yung sinusuot ko, kaya lagi ko pong nasusuot. Out of the house, he looks very poor and pitiful. Doon po sa labas ng bahay, ay mukha siyang mahirap at talaga nakakaawa. But actually, he was trained. Pero sa katunayan, siya po ay nasubok. So God prayed for us to be protected. Kaya nananalangin po ang Panginoon na tayo po ay maprotektahan. God always pray for us to
to be trained, to grow up as a man of God. Lagi pong nananalangin ang Panginoon para po tayo ay masanay bilang isang tao ng Diyos. But the reason why we still have the many difficulties, it's because for the training. Kaya ang dahilan kung bakit napakarami nating paghihirap ay dahil para sa ating mga pagsubok. Naintindihan po? And let's look at the verse 20. At tingnan po natin sa verse 20. Jesus prayed not only for his disciples, but also for all the people who will get salvation. Nanalangin po si Jesus hindi lang para sa kanyang mga alagad, kundi para din po sa mga taong maliligtas. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. In verse 22, today's last verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So it means Jesus prayed the other people, even other people to get salvation. Ibig sabihin, nananalangin po sa Jesucristo para po sa ibang mga tao na maligtas. And Jesus prayed when they get salvation, they also become the one with the saved people and work together. Jesus prayed for that. Kaya nananalangin po si Jesus na kapag sila po ay maligtas, ay maging kabilang po sila sa atin at magpagal na kasama po natin. Ito po yung panalangin ni Jesus. So they may be one just as we are one. Kaya sabi po na sila ay maging isa na katulad natin na iisa. We also pray for unsaved family and our people. Kaya ipinapanalangin din po natin yung mga hindi paligtas na mga pamilya, pati yung ibang mga tao. Lord, please guide my father to get salvation. Panginoon, pakiusap, gabayan niyo po yung aking ama na maligtas. Please allow my children to get salvation. Pakiusap, ipahintulot niyo yung aking mga anak na maligtas. Please help my husband to understand the true salvation. Pakiusap, tulungan niyo po yung aking asawang lalaki na maunawaan yung kaligtasan. And we also prayed, when they get salvation, please let them join the fellowship and help them to work for the gospel together with us. At ipinapanalangin din po natin sa kanila at sa Panginoon na pakiusap kapag sila po ay naligtas, maging kabahagi po sila sa amin na magkaroon po ng fellowship at magpagana kasama po namin. That will be our joy. Kaya ito po yung kagalakan sa atin. We already have so many experience. Napakarami na po tayong karanasan. Our family gets salvation. Yung mga pamilya natin naligtas. They used to persecute the saved family members. At talagang pinipersecute po sila ng kanila po mga pamilya. But when they get salvation, they abide in the church. Pero pagkatapos na sila po yung naligtas, sila po yung nanatili sa iglesia. And now they work together with us. At ngayon, sila po ay nagpapagal na kasama na po natin. We become the co-workers, we become the brothers and sisters who live for the glory of God. At tayo na po ay naging mga kamanggagawa ng Panginoon at tayo na po ay naging brothers and sisters na namumuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. That's why we pray again. Kaya kailangan po natin manalangin ulit. So today we studied the prayer of Jesus Christ. Kaya ngayon napag-alalan po natin yung panalangin ng Panginoong Hesukristo. Jesus Christ prayed for himself and his disciples and the people who will get salvation. Si Jesus ay nanalangin sa kanyang sarili, sa kanyang mga alagad, at sa mga taong maliligtas. We also pray for ourselves to live for God's glory. At nanalangin din po tayo sa ating sarili para mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And also we have to pray for brothers and sisters to become one, to be united. At kailangan din po natin manalangin para po sa mga kapatiran na magkaisa. And also we have to pray for our people to get salvation and one day to work together with us. At manalangin din po tayo para po sa mga tao na maligtas po sila at balang araw ay maging kabahagi po natin sila sa pagpapagal para po sa gawain. So from tomorrow, we start the Grand Bible Seminar. Kaya mula po bukas, magsisimula na po yung ating Grand Bible Seminar. Do you have an invitee? Meron po ba kayong mga naimbitahan? Opo, no. Hindi pa po. We have one more day. May isang araw na lang po tayo. Please invite your family and friends until we finish the Grand Bible Seminar.
Pakiusap, imbitahan niyo po yung inyo pong mga pamilya at mga kaibigan hanggang sa makarating sila sa Grand Bible Seminar. And first of all, we have to join. At unang-una, kailangan po natin makilahok. And also, we have to invite the people. At kailangan po natin mag-imbita ng mga tao. And who knows, they get salvation and also they'll work together for the glory of God with us. At sinong makakaalam na meron palang maliligtas sa pamigitan nun at sila ay magiging kabahagi na po natin para sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin na.